Maganda at maluwalating araw po sa inyong lahat. Ngayong linggo, ika-28 ng buwan ng Marso taong 2021. At sa ating palaging reminder sa inyong lahat, magsuot po tayo ng ating mga face mask, doble, at ng ating face shield. At pag kayo'y nasa labas na, better be sure na kayo po ay nakadistansya ng 2 metro o 6 na pie sa inyong makakasalubong at makakatabi. At huwag niyong kalilimutan ang palagiang paghuhugas ng kamay. Hygiene ang tawag po doon. Saka iwasan niyo po na pumunta sa mga maraming tao. At iwasan niyo rin yung kamay niyo na pumunta sa mga mukha niyo, lalo na sa bibig, sa ilong, sa mata. And don't forget to always improve and strengthen your immunity system, which means being healthy, and being healthy will require you to eat a lot of vegetables, fruits, drink a lot of water, sleep at least 8 hours a day, and daily exercises. Anyway, ngayon po ay isang mahalagang araw. Mahalaga sa isang taong, and for that matter, lahat na taong sineselebrate ang kanilang mga kapanganakan. At ang araw pong ito ay mahalaga sa katauhan ng ama ng bansa. At yan po ay si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat ngayong araw na ito, ika-28 ng buwan ng Marso, ang kanyang kapanganakan. And in the midst of a global health crisis and under a cloud of gloom that has engulfed the horizon that plays in tatters our economy and plays the lives of our countrymen upside down in this beautiful country of ours. The President is marking his 76th birthday today, March 28. Sa gitna po ng krisis pangdaigdigan at sa ilalim ng napakalungkot na sitwasyon kung saan ang pandemya ay ibinuhos na yata ang kanyang kapanganib na sakit sa buong Pilipinas, kung saan pinadapa ang ating ekonomiya at nanganib at patuloy na nanganganib ang ating bansa, na maaaring humantong sa ating kamatayan. Ang ating Pangulo ay nagdaraos ng kanyang kapanganakan ngayong araw na ito. At gaya po ng mga nakaraang taon, si Presidente po ay magka-quarantine sa kanyang kaarawan. At ito ay dahil na rin sa payo ng kanyang mga doktor at ng Presidential Security Group para sa kanyang kaligtasan habang ginagawa niya ang kanyang tungkuling bilang presidente, sapagkat, alam niyo naman, bilang presidente, siya po ay naka-expose sa mga opisyal at mga iba-ibang tao na kanyang nakakasalamuha kaugnay sa kanyang pagsasagawa ng kanyang tungkulin bilang presidente. At kahit na nga po nandun siya sa Davao ngayong araw na ito at dinaraos niya ng matahimik yung kanyang kaarawan sa piling ng kanyang mga mahal na mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po yung gustong-gusto niyang makalaro yung kanyang apo at apo sa tuhod.
Isa lamang po ang kanyang birthday wish para sa ating mga kababayan. At ang kanya pong birthday wish ay kung maaari lang tayo po ay maging conscious, mulat, at disiplinado na ipatupad po natin sa ating mga sarili ang minimum health protocols. Nang ibig sabihin, magsuot tayo ng mask, ng shield, magugas ng ating mga kamay, at mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance. At ang pinaka-birthday wish niya pa, apart from that, kung maaari lang, mahinto na, masawata na, tumigil na ang sakit na coronavirus dito sa ating bansa at sa buong mundo. Sa isang tao na nasa balikat niya ang mabigat na tungkulin upang pamahalain ang isang bansa dito sa panahon ng panganib, ang presidente natin, dahil siya ay napakasimpleng tao, kontento na po siya na idaos ang kanyang kaarawan sa piling ng kanyang mga mahal na mga apo at apo sa tuhod at mga anak at sa kanyang kabiyak na si First Lady Hanilet. Pero hindi ibig sabihin na nasa Davao siya, ligtas na siya dito sa maaring makarating sa kanyang katawan na coronavirus. Sapagkat alam naman po natin, itong si Presidente, hindi mo rin ito napipigilan. Kahit nasa Davao, lumalakad din ito. Pag nakarinig siya ng kailangan ng kanyang presensya, takbo kagad siya. Kaya nandun palagi ang panganib na mahawaan siya ng sakit ng coronavirus. At alam naman natin, 1 taon na ang isinagawa niyang mga mehoras upang maligtas sa panganib ng ating mga kababayan at tugunan ang mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kung saan tayong lahat talagang napunta sa rurok ng panganib ng kamatayan at pagkasira ng ating ekonomiya. Pero alam niyo naman si Presidente, daredevil ito Sabi niya, kung panahon ko na. Kaya hindi ito namamatay. Kung sa usapang mamamatay, wala yan. Gusto mo, ngayon na, sabi niya. Ganun siya. Kaya kahit mapanganib ang panahon at kahit na matahimik na nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito, tutuloy pa rin ang kanyang mamaneho dito sa barko ng ating bansa. Alam nyo, merong mga panahon na nagsisisi rin siya kung bakit pa siya naririto sa kanyang kalagayan. Kaganda nga naman ang kanyang kalagayan ng mga panahon. Kung hindi siya tumakbong presidente, he would have enjoyed the bliss and the comfort of retirement. Pero wala talagang tumugon siya sa tawag ng pangangailangan, sa tawag ng tinig ng sambayanan, at sa hamon ng tadhana. Kaya, ayun, presidente siya. Pero alam nyo, si Presidente Duterte talaga namang yung pagiging presidente niya ay naging test. Kung baga, naging paglilitis sa kanyang katauhan, sa kanyang karakter, sa kanyang pasensya, sa kanyang talino.
Aba, bakit naman hindi? Biro nyo. Nung naging presidente, nagdeklara agad ng digmaan laban sa droga, sa kriminalidad, sa katiwalian, sa rebellion, sa terorismo. At hindi lamang yan, meron na nga siyang katakot-takot na digmaan in all fronts. Aba, hindi lamang mga kalaban ng Estado ang hinarap niya. Talagang sinubukan ang kanyang pagka-leader ng nako, ano pa, di yung mga bagyo, baha, lindol, pati na yung pagputok ng bulkan na alam naman natin na ito'y lumika ng malaking kapahamakan, pagsira, hindi lamang sa ari-arian, kung hindi pati sa buhay ng ating mga kababayan, sa buong dako ng ating bansa. Parang as if, as if this human and natural monstrosities were not enough, para bagang kulang pa. Aba, eto pa, dumating pa itong coronavirus. Now we are in the precipice of destruction. In fact, hindi lang precipice, ito na nga, naumpisa na nga yung destruction. Kaya hindi man tawag nila rito, iba, para tayong nasa Armageddon. Dahil ito kalaban natin, hindi natin nakikita. Sinakop na tayo, sinakop ang buong mundo. Talagang pumasok sa buhay ng ating mga kababayan at ng mga tao sa buong mundo. Kaya ngayon, talagang bagsak ang ekonomiya, pilit tayong tumatayo. Pero talagang eto na naman siya, bumalik na naman siya, pinadami na naman ang mga may sakit ng coronavirus. Kaya sa ilalim po ng mga ganitong senaryo, under this foreboding and grim circumstances, how can we even greet this president with a hearty happy birthday? Paano natin siya bibigyan ng greeting na happy birthday, Mr. President? It's not happy nga kasi nga ang daming problema. Pero gaya po ng nasabi na natin, sa bawat pagdating ng kapanganakan ng isang tao, it is an event that cannot pass without recognizing that it is a gift from the Almighty. Hindi po ba? Sa opening ng ating programa, or rather sa ending ng ating programa, nagpapasalamat tayo sa binigay na buhay sa atin. And so therefore, we take this occasion of the birthday of the President to thank God. Pasalamatan natin ang dakilang lumikha for giving us this gift of a maverick, of a maverick president, at for lending us, pinahiram tayo ng Diyos na dakila ang kanyang oras, panahon, pati na yung kanyang espiritu hindi talaga sumusuko para pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ng sambayan ng Pilipino with His unorthodox ways and selfless brand of public service that puts to risk His life, His honor, and the presidency. Kaya yung ating pong pagdarasal ng bawat mamamayan at ng ating bansa, binibigay po namin sa inyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Our nation's prayers for your good health and well-being go to you, Mr. President, on this day of your birth. Long life, mabuhay ka, Pangulong Duterte. Kami po yung nagdarasal sa dakilang lumikha na bigyan pa kayo. Ipagpatuloy ang pagbibigay ng mabuting kalusugan sa inyong katawan at sana kayo po ay patuloy na bigyan ng alalay ng dakilang lumikha habang dinadala nyo ang ating sambayanan sa isang lugar
na mapayapa at habang binabakan ninyo ang malulupit na tinatapon ng mga Diyos ng tadhana dito sa ating bansa, lalong-lalo na rito sa coronavirus na pilit tayo talagang pinasusuko. Subalit sa inyong pangunguna at liderato, all of us will prevail and we will overcome. God bless, Mr. President. Happy birthday. Sana maging happy at least dyan sa inyong pamilya. Meanwhile, bigyan muna ng konti lang naman pahinga para sa mga ilang patalastas ng ating istasyon. Samantala mga kababayan, yung pong National Task Force Against COVID-19, ito po ay nagbigay ng pahayag at binibigyan papuri yung pong mga nasa private sector. Sapagkat sangayon kay Secretary Charlie Galvez Jr., itong ginagawa ng private sector natin, talagang napakahalaga at kailangan na kailangan natin ang kooperasyon at kontribusyon nila sa ating pakikilaban sa COVID-19. Lalong-lalo na po itong vaccination rollout natin. Kaya sabi po ni Secretary Charlie Galvez Jr. na siya po ang ating chief implementer at vaccine czar. Yun daw pong task force. Ito'y regular na nagmi-meeting sa mga eksperto at saka sa private sector para mabigyan ng giya ang IATF sa kanilang mga desisyon. Kaya sabi po ni Secretary Galvez, yung mga lessons na natutunan natin sa iba't ibang bansa, ini-input po natin yon. Pati na ho yung mga payo ng mga eksperto, mga doktor, at mga pribadong sektor, palagi pong kasama po yan sa decision-making process natin. Katunayan, yan nga ho, di ba, si Joey Concepcion at siya ang nangunguna sa private sector. At kasama dyan sila Manny Pangilinan, si Ramon A., sila Andrew Tan, sila William Gatchalian, sila Tessie Coson, sila to yan. They're contributing. They're working hand in hand with the government para makatulong sa pagtugon sa mga hamon na nilikha at pinanganak dahil dito sa coronavirus. Kaya sabi ni Secretary Galvez, wag ho kayong mag-alala pag dumating na po yung bakuna natin. Kasi sa ngayon, ang dumating lang po, hindi po ba, yung mga libre. Yung Sinovac galing sa China at yun namang AstraZeneca na galing sa COVAX facility ng World Health Organization. Pag dumating na po itong mga bakunang binili natin, in-order natin, na hindi pa natin nababayaran kasi wala pa naman sa bangko pa yung pera nating inutang. Sigurado ito pong private sector, tutulungan din tayo kasi bubunuin po nila yung 20 milyon na supply. At tayo naman sa pamalaan, mga 122 milyon na doses of bakuna. Samantala, sinasabi po ni Secretary Galvez, kasi alam nyo, sa mga posting parang may mga nabasa nga tayo. Binabatikos ang pamalaan, bakit daw tayo humihingi ng 50% na donasyon
sa mga private sector kung makakakuha sila ng bakuna. Mali po yun, hindi totoo yun. Alam nyo, yung 50% na requirement, galing po yun sa AstraZeneca. Yun lang naman yung pharmaceutical company yun. They demanded 50% na kailangang ibigay ng mga private companies na makakabili sa kanilang bakuna. Kailangan bigyan mo ng 50% ang gobyerno. At ang maganda naman ang kanilang layunin dito para magkaroon daw ng balanse. Kasi hindi po ba, at least yung private sector, they have the money. Sa pamahalaan naman, ang sinusustentuhan po natin, yung mga mahihirap Kaya tama rin yun na they can afford. Kaya sabi ng AstraZeneca, bigay kayo ng 50% donation sa pamahalaan. Pero hindi po galing sa pamahalaan yun. Hindi tayo nagdi-demand. Hindi po totoo yung mga nababasa nyo sa mga pinopost ng mga, ang iba dyan kasi misinformed. Ang iba naman, talagang sinasadya nila na magpakalat ng ganyang fake news or fake information para siraan lamang ang gobyerno. Doon po sa ibang pharmaceutical company, kagaya ng Moderna, Novavax, Sinovac, at iba pang kumpanya na kinakausap natin tungkol sa pagbibili ng bakuna, wala hong usapan na ganyan. Wala hong requirement itong mga pharmaceutical companies na ito. At itong si Joey Concepcion, itong kagalingan naman kay Joey Concepcion, alam nyo, from the private sector ito Ito yung nagpundar ng negosyo. At marami itong interlocking companies na mga tumutulong sa kanya. Talagang pag si Joey Concepcion nanawagan sa private companies, palibasa, magaling, man of integrity, humble, ayan. Kaya marami ho siyang nakukuha. Itong grupong ito ni Joey Concepcion, talagang napakalaki ng kontribusyon sa gobyerno, lalong-lalo na po, for making it possible na yung mga nandiyan sa private companies, makakuha rin sila ng bakuna para sa kanilang mga empleyado at yung mga economic frontliners natin. Kaya nung itong AstraZeneca po, naging available noong Oktubre, Nobyembre, meron po silang usapan sa AstraZeneca kung paano nila mapoprocure yung bakuna para sa mga empleyado at mga frontline workers ng gobyerno. And dahil alam nila na yung non-profit program ng AstraZeneca, sinabihan po nila Secretary Charlie na considering the world's limited supply, gusto naming mag-share and extend half of our orders for the government frontline workers. Yun sabi ni Joey Concepcion, not Secretary Galvez. So, madalit sabi, okay sa private sector na bibigay sila ng 50%. Sabi ni, pinapurihan niya rin si itong si Joey Concepcion, pinapurihan niya Secretary Charlie Galvez. At gusto kong tawagan ng pansin, itong mga kritiko, mga oposisyon, pakinggan niyo si Joey Concepcion. Kasi si Joey Concepcion, hindi ito politiko, hindi ito ng bobola. Ito pag nagbigay ito ng payag, siguradong totoo ito. Alam po niya, sabi niya, without Secretary Galvez support, the private sector will not be able to access any vaccines. Kung hindi kami sinuportahan ni Secretary Galvez, sabi niya, itong pribadong sektor, hindi makakakuha ito ng bakuna. Pero dahil pinagkatiwalaan kami ni Secretary Galvez, it was this mutual trust between the public and the private sector that made all of this possible, sabi ni Secretary, or rather ni Joey Concepcion. Kasi, ito, makinig kayo rito mga pasaway, detractors. Sabi ni Joey Concepcion, yan pong si Secretary Galvez, merong malinaw na plano
na magdala ng 160 million doses dito sa ating bansa sa iba't ibang mga manufacturers ng bakuna. Sino-sino ito? Sinovac. Teka muna, ang nagsasalita rito hindi po ako si Joey Concepcion Inuulit ko lang yung sinasabi niya. Secretary Galvez daw ay may malinaw na plano na magdala ng 160 million doses sa bansa ng iba't ibang bakuna nang gagaling dito sa Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya, Pfizer, at dun pa sa COVAX facility. And the overall portion for the private sector here would be around, sabi ni Joey Concepcion, 15 to 20 million doses coming from AstraZeneca, Moderna, and Novavax. Kaya habang ito pong bakuna ay pumapasok sa ating bansa at yung mga in-order natin ay magsisimulang dumating, most likely, sabi ni Joey Concepcion, siguro mga Mayo. Sabi naman ni Secretary Galvez, siguro may mga darating tayo mga unang linggo, pangalawang linggo ng Abril. Itong si Joey Concepcion, nakapag-usap na po sila with Secretary Charlie Galvez. At sila po'y nagkasundo at naniniwala sila na itong private sector tutulong sa pag-mobilize ng mga bakuna para sa kanilang mga empleyado para mas mabilis at mas episyente. At siya pong first batch na order nila Joey Concepcion sa AstraZeneca, 2.6 million doses po ang binili nila para dun sa kanilang 36 Pioneer Company donors manggagaling o darating sa Mayo at Hunyo. And the bulk of our orders, sabi ni Joey Concepcion, and second batch of the AstraZeneca orders is Moderna at Novavax orders. Darating naman ito sa third and fourth quarter. Kaya sabi po ni Joey Concepcion, once yung emergency use ng COVID vaccine is approved, meron na tayong tsansa o pagkakataon na 1 milyong doses of COVID vaccine will arrive this second quarter. Pahinga muna tayo ng sandali. Babalikan po natin ngayon. Meron ho tayong nabasa, kaugnay naman dito sa Commission on Human Rights. Dahil itong Commission on Human Rights na ito, nag-imbestiga raw sila doon sa mga reklamo on extrajudicial killings. At sangayon sa kanila, nakikita raw nila na merong malakas na indikasyon na talagang merong intensyong pumatay itong mga otoridad natin kaugnay dito sa mga police operations laban doon sa mga involved sa droga. At sangayon sa kanilang tagapagsalita, ito raw pong investigasyon nila covered 451 out of 3,295 killings since 2016. At sa kanila daw initial findings, ang kanilang konklusyon, dahil daw napakaraming gunshot wounds, tama, may maraming tama sa katawan ng mga biktima, pati raw dun sa lokasyon ng mga sugat,
at ito daw ay bahaging maselan ng katawan, mukhang lumalabas na meron talagang sadyang pagpatay ang intensyon ng mga otoridad. At nakita daw nila ang kabangisan ng anti-drug campaign. At maaaring ito ay nagpapakita na posibleng abuso ng mga perpetrators, o ibig sabihin, hindi yung mga pulis at mga otoridad. At marami daw po silang natuklasan din na marami daw na bilang ng mga pulis o lawmen na inilalagay sa isang hindi magandang posisyon ang mga biktima na hindi makalaban. At sinasabi niya, kasi daw, pag may police operation, ubod ng dami ng mga pulis. Wala daw kalaban-laban yung mga biktima o yung mga involved sa droga. Teka muna, ano ba yan? Ano bang klase ito? Ikaw ba, abogado ba ito nagsasalitang ito? O hindi abogado? Kung abogado ka, nako palagay ko, dapat bumalik ka uli dun sa pinanggalingan mong law school. Unang-una, yung sinasabi mong indication of intent to kill. Hindi porket, alimbawa, baka sinasabi mo, bakit may mga tama yan sa likod? O hindi, ibig sabihin, pinatay na nakatalikod. Pwede rin man nagbabarilan, sila tumakas. At sa pagtakas nila, tinamaan na sila ng mga bala. That's one. At yun naman sinasabi mo na nasa disadvantage. Ano naman gustong gawin mo? Siyempre, pag may police operation, merong mga bilang ng mga pulisyan. Kung nagkataon na iisa ang nandun at marami sila, hindi naman sadya yun. Talagang yun ang protocol. Pangalawa o pangatlo, kung yun naman pala, meron kayong mga initial findings. Bakit di nyo inihahabla? O yan naman ang tanong ko. Precisely yun ang trabaho nyo, Commission on Human Rights. Dapat, kung meron kayong mga investigasyon, gawin nyo na yung tinatakdang tungkulin ninyo. File cases against whom you perceive to have violated the law. Those who abuse their authority. O hindi ba sabi nga ni Presidente, those who abuse their authority in relation to this war on drugs will have hell to pay. O ibig sabihin, may go signal si Presidente na hindi siya papayag na mga nangaabuso, papabayaan lang natin. Kaya ituloy nyo, maghain na kayo ng demanda para maparusahan natin. Ang problema kasi, ang ginagamit nyo, parang lumalabas nag-ano lang kayo, nagpupropaganda. Hindi mo po pwedeng sa pamamagitan ng mga press release, press statements, sasabihin nyo na ganito ang inyong findings. If that is your findings, then sue. Maghain na kayo ng demanda para itong mga nag-abuso sa inyong pananaw, para mabigyan na natin ng paglilitis. At kung mapatunayan, batay sa inyong mga findings na talagang may kasalanan, di papakulong natin, pagbabayarin ng kanilang mga kasalanan. Yan ang dapat na galaw ng isang Commission on Human Rights. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, mulat sa pool, panahon pa yan ni De Lima Nung siya pa yung chairman, matagal nyo nang sinasabi yan. And yet, meron na ba kayong mga final na kaso? At napatunayan ba sa mga final nyo? Kasi madali alam nyo, madali mag-akusa. Kaya yun nga nagiging problema. Ang pamahalaan, hindi po natin masisisi kung hindi natutugis yung mga involved. Sapagkat, pag naghain kayo ng demanda, kailangan may ebidensya. Pag walang ebidensya, madidismiss ang kaso. At hindi rin may pa-file kung wala kayong sapat na ebidensya dahil baka sa probable cause hindi na lumusot. At kung lumusot naman sa probable cause, baka yung proof beyond reasonable doubt, matalo na naman. O kaya naman, meron kayong ebidensya pero mali ang pag-handle ng mga ebidensya nyo.
o di magkakaproblema na naman. I-absueltuhin talaga. Kaya dapat maliban pa dun sa mga pagkondena, mga deklarasyon ng kung ano-ano pa, kailangan tayo'y maging masigasig na hanapin natin ang mga ebidensya para tumayo ang kaso na anumang ihahain natin laban dito sa mga lumabag sa batas. Whether yan ay ordinaryong mamamayan o yan ay mga otoridad, mga pulis o mga militar. Hindi uubra yan kay Presidente Duterte. Napuntahan naman po natin yung isa pang paksahin. May nabasa ko tungkol sa deklarasyon ng Korte Suprema. Yung Korte Suprema, nagpahayag po ng isang statement dahil merong mga nanawagan, nag-file ng petition, mga letters, they called on the Supreme Court to condemn yung mga maraming namamatay na mga abogado. At sa isang rare move, kung baga hindi ito ordinaryo, bihira na pumasok ang Supreme Court sa ganitong mga bagay. Kasi ang supposedly, ang Supreme Court, bago mag-condemn ng isang bagay, kailangan alam niya yung facts. Di po ba? Alam niya kung sino i-condemn niya. Pero pwede na naman siya mag-condemn in a general sense, general way. Kasi the fact is, there are many lawyers being killed. The fact is, there are judges being killed. And the fact is, meron ding tinatawag na nire-rentag o sinisiraan. So, on the basis of that, the Supreme Court issued a statement. Ang sabi ng mga 15 hukom ng Korte Suprema, kinukundina nila sa pinakamalakas na pagkukundina ang bawat pagkakataon kung saan ang isang abogado ay pinatay o pinagbabantang patayin o kaya naman ang isang hukom ay pinagbabantaan o walang fair na pag-label na siya ay isang supporter ng mga either rebelde o mga drug lords. Yan po ang sabi ng Korte Suprema. At kinikilala raw ng Korte Suprema yung katapangan ng mga hukom at mga abogado na nagpapatupad ng administrasyon ng justice kahit na sa harap ng panganib. Pero sabi ng Supreme Court, walang kaduda-duda at huwag kayong magduda sapagkat kami dito sa Korte Suprema ay kasama nila dito. And no more fitting time, ang sabi po ng Supreme Court, than show the judiciary remain undaunted with a clear vision of taking courage, enforcing the law, and upholding the supremacy of the Constitution. Sabi po ng Korte Suprema, ang huridikatura ay mananatiling hindi matitinag dito sa panganib. At ang judiciary, ang huridikatura, ay mananatiling matapang na magpapatupad ng batas at i-uphold, paninindigan, ang supremacy ng saligang batas. Ipagtatanggol nito at bibigyan ng proteksyon ang saligang batas. The Supreme Court has provided a clear timeline to assess what institutional change can be made. So from that day, sabi ng Supreme Court, to the end of April, ang sabi ng Korte Suprema, doon sa mga hukuman, pati na po sa mga law enforcement agencies, nabigyan ito ng mga impormasyon upang malaman nila yung kung ano ang mga kalakaran, kaugnay po doon sa mga napatay na mga abogado at kung ano itong mga panganib na naharap sa kanila at kung paano nagkaroon ng mga patayan dito sa loob ng 10 taong nakakaraan. At hinihikayat din po ng Korte Suprema ang publiko, kasama na yung mga public interest organizations, mga abogado at mga judges group, na bigyan sila ng mga impormasyon na na-vet na nila, meaning to say validated, hindi yung chismis. Sa anumang mga insidente
ng panganib o pagbabanta o ng pagkapatay ng isang abogado, isang hukom. In so doing, sabi ng Korte Suprema, we can assess what revision or institutional change. Para pag natanggap namin lahat ng mga impormasyon na yan, alam namin kung anong pwede namin gawin. Magkaroon ng pagbabago sa ating institusyon at mapangalagaan natin at maproteksyonan yung mga fundamental na karapatan ng tao. At the Supreme Court also calls upon the entire judiciary and all members of the legal profession to remain strong, steadfast, and unwavering in the duties they swore an oath to fulfill. Ang Korte Suprema po nanawagan sa buong miyembro ng huridikatura at lahat ng miyembro ng mga abogasiya o yung nagpa-practice ng law, yan, lalo na yung mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Sabi nila, kailangan tayo'y manatiling malakas, manatili tayong hindi natatakot, at patuloy ang ating pagganap ng ating mga tungkulin, yung ating mga sinumpaan na tumulong tayo sa paghanap ng hustisya dito sa ating bansa. At yun naman pong IBP, yung NUPL naman, yung mga grupo ng mga abogado, sila naman ay natutuwa, siyempre. They welcome the Supreme Court's condemnation of the attacks of the members of the legal profession and the steps the High Court would take to address these incidents. Ngayon, merong binabanggit yung IBP. Sabi ng IBP, dapat talaga, para matakot itong mga kriminal, kasi itong mga kriminal dito natatakot, kasi they can get away with it. Pag pinatay nila yung isang abogado, pinatay nila yung isang judge, o kaya siniraan yung isang judge, o siniraan yung isang abogado, o kaya pinagbantaan, hindi matatakot yan kung sila, after they have done their crimes, will get away. Hindi sila mauusig, hindi sila makukulong. Kasi sabi ng IBP, kailangan usigin natin. O madaling sabihin ang usigin, IBP. Madali ho yan. Sa pakadali lahat ng magsalita. Ikaw na nga mismo nagsabi, kulang hindi po pwedeng magkokondena tayo. O, tama ka doon, IBP. Ang problema nga ganito, kailangan yung pong mga nakakaalam sa pagpaslang ng mga abogado, yung mga nakakaalam sa paninira sa mga hukom, kailangan po talaga lumabas tayo. Hindi po pwede na tayo matatakot na magtestigo. Kung hindi, talagang ganyan po mangyayari sa atin. May papatay na abogado, hindi natin mausig yung mga kriminal kasi takot naman tayong lumabas upang tulungan natin ang mga otoridad na hanapin at pagbayarin ang mga pumatay o pumaslang o nanira o nagbanta dito sa mga abogado at mga hukom. Ito naman pong mga pulis natin, pag nakakatanggap naman po ng reklamo, agad-agad, karaka-raka, nag-iimbestiga. Yung pong investigasyon nila, kumisan, hindi umuusod. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, yung mga iniimbestigahan nila, takot magsalita. Pag ito naman ay halimbawa, nakaimbestiga, meron na silang mga testigo, inihabla. Abay, pagdating sa paglilitis, hindi naman dumarating yung mga testigo. Paano nyo ngayon? Paano nyo mauusig ng tama? Paano nyo mapapanagot yung mga kriminal? Kaya, it's easier said than done, kumbaga. Madali ho Madali mag-condemn, madali magsabing, demanda natin yan. Ang problema, the reality on the ground is, it's not that easy. You have to have evidence as evidence. Ang problema din po, ganito, hindi naman lahat ng abogado na pinapatay ay kaugnay sa trabaho nila. Pwede rin po na yung mga abogadong pinapatay o pinagbabantaan ng masama, meron silang mga ginawa sa personal na buhay nila
na nagiging mitya naman, nagiging dahilan kung bakit sila pinagbabantahan o kaya naman pinapatay. O yun naman kailangan talaga malaman din natin. Kaya precisely, ang kailangan talaga, investigasyon at lumabas yung mga may personal na kaalaman sa bawat insidenteng involve ang isang lawyer o isang judge na either pinagtangkahan, pinagbantahan, o pinatay. Yan po, walang iba There is no other way. Kasi kahit na lahat tayo mag-condemn dito, pareho rin yung sinasabi ng Commission on Human Rights. Meron daw silang findings. O bakit hanggang findings na lang ba kayo? I-demanda nyo. At kung merong ebidensya, tutulungan natin kayo. Dahil yan naman ang trabaho ninyo. Pero ang problema, kung yung findings nyo, batay lamang sa haka-haka, spekulasyon, may problema ho tayo dyan. Ang mangyayari dyan, maninira na lang kayo, tapos sisisihin nyo yung mga otoridad at yung tao, baka mapaniwala nyo, di mawawala ng tiwala sa pamahalaan. Hindi ho maganda yan. So, kailangan magtulungan po tayo sa pamamagitan ng kooperasyon at paghain ng tamang demanda at tamang ebidensya para magkaroon po tayo ng tagumpay na administrasyon ng katarungan at magkaroon ng katarungan yung dapat na mabigyan yung mga biktima at yung pamilya ng mga biktima. Yan po dapat ang ating gagawin. Pero inaabot na naman po tayo ng oras. Palaging kulang po ang oras sa atin. So, tayo po ay makikiusap na naman sa inyo. Magsuot po tayo ng ating face mask, ng ating face shield. Pagkatapos na lagyan pa ng isa pang face mask. Doble na para sigurado. Kaya kita nyo, ako twice a week ako swab test, palagi negative. Kasi nga, maingat tayo Meron pa tayong face mask. Nakasalamin na ako niya, may face mask pa. Face shield pa, para rather. Kasi yung salamin medyo protection na yun sa mata natin. Pero itong face shield, medyo kurbada kaya hindi makakapasok yung virus. So pag kayo na po yung nasa labas, huwag niyong kalilimutan na kayo ay mag-observe. Tandaan nyo, umiwas ho kayo sa inyong mga katabi. 2 metro ang sigurado. O kaya naman, 6 na pie. Nakakasiguro kayo na hindi kayo mahahawaan yan. At pag umuwi na kayo sa bahay ninyo, huwag niyong kakalimutan na maghugas ng inyong mga kamay. At baka sa mga pinunta nyo, nadaanan nyo, nakahawa kayo na may virus. O pag dinapuan ang kamay ninyo at tinawakan nyo yung mukha ninyo, ayun, patay na. Marami yung nangyayaring ganyan. Yung mga napupunta sa palengke, pupunta sa grocery, yung mga inuutusan natin para sa bahay natin. Pagbalik sa bahay, patay na. Yung mga security guards, ganun din. Itong mga, actually, dito nanggagaling. Yung mga lumalabas. Basta lumabas ng bahay, sigurado, you're a potential carrier. Sigurado po yan. Kaya nga, palagi tayong nagpapaalala sa inyo na maging maingat po tayo. Let's protect ourselves because by protecting ourselves, we are protecting also our neighbors, yung ating mga makakasalamuhan. And at the same time, huwag niyong kalilimutan, palakasin niyo rin ang inyong mga katawan. Maging malusog kayo. At magiging malusog kayo sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, kagaya ng gulay, ng prutas, uminom tayo ng maraming tubig, ng juices, yung buko juice, okay yun. Ano pa? Tayo, mag-ehersisyo, huwag kayo makakalimot. Matulog ho kayo ng 8 hours a day. Lahat ho yan. Makakatulong bilang sandata sa coronavirus at anumang virus o bakterya ang kakapit sa katawan natin. At pag kayo po ay natulog at nagising sa umaga, huwag po niyong kakalimutan na magpasalamat sa dakilang lumikha na lumikha sa ating lahat. Pasalamatan po natin siya sa binigay na buhay sa atin at sa pagdudugtong ng buhay natin sa araw-araw at sa mga pagkain na binibigay po sa atin. Pati na ho yung mga bounties, mga biyaya
na natatanggap po natin sa araw-araw. Ganon din po yung pag-akay sa atin sa tamang daan tungo sa kanyang kaluwalhatian. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli, o balik na naman po tayo sa 2 to 3 p.m. Lunes bukas linggo ngayon 1 to 2 tayo. At nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.